Nagkaroon daw mga kapatid ng prangkahang pag-uusap, no, ang Department of Foreign Affairs Secretary Manalo at ang kanyang counterpart mga tol na si Chinese Foreign Minister Wang Yi, no. Nagkausap daw sila sa telepono at binalaan daw mga tol ang Pilipinas mga tol, no, binalaan. So yan ang ating aalamin at bibigyan natin ng reaction video and commentary mga tol sa araw na ito. Bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka, no, whenever na may mga bago tayong reaction video and commentary sa mga balita na pinag-uusapan natin ngayon, partikular mga tol kapag tungkol ito sa West Philippine Sea. So ang balitang panonoorin natin halo no, mula sa UNTV at saka sa GMA mga tol. So eto, unahin muna natin dito sa UNTV. Department of Foreign Affairs Secretary Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi nag-ausap daw sa telepono. So panoorin natin to mga tol. Yan. Nagkausap sa telepono sina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DFA, kinumpirma nito ang pag-uusap ng dalawang opisyal hinggil sa relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay Secretary Manalo, kapwa sila naging prangka at tapat sa kanilang pag-uusap na nagtapos ng maayos at may malinaw na unawaan hinggil sa posisyon ng bawat isa. Yun ang mahirap doon mga tol eh. Pag mga ganyan, no, we had a frank and candid exchange and ended our call with a clearer understanding of our respective positions on a number of issues mga tol. So kung titignan mo parang okay. So mababawasan na ang pambubulas ng China ngayon, no? Hindi na sila mga haras, hindi na sila mga harang kasi malinaw na sa isa't isa ang posisyon ng Pilipinas at posisyon nila mga tol. Pero ang tanong, pwede ba nating paniwalaan at pwede ba nating pagkatiwalaan yan mga tol? Ito yung sinabi ng ating Department of Foreign Affairs Secretary Manalo pero iba yung sinabi naman ni Wang Yi pagdating doon sa China. No, binalaan niya daw ang Pilipinas mga tol. Mamaya papanoorin natin yan, no. Ibang klase to mga to. Muling binigyan diin ng DFA ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dialogo upang mapag-usapan ang mga isyong nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang nasabing dialogo ay nangyari matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Economic Leaders Summit sa San Francisco, USA. So mahalaga naman talaga yung mga dialogo mga tol. Pero nawawalan ng halaga yan, no? 'Di ba? Mahalaga siya, pero nawawalan ng halaga kapag hindi marunong yung kausap mo o yung hindi marunong tumupad yung kausap mo. Halimbawa, nagkasundo na kayo o ang Pilipinas ito posisyon. Kasi sabi nila prangkahan sila mga tol 'di ba? Prangkahan daw sila o ang Pilipinas ganito. Ginagawa lang namin yung naayon sa international law, ginagawa namin yung claim namin na naipanalo din naman namin sa 2016 arbitral ruling. At ang ito sinasabi ng UNCLOS, 200 nautical miles, ito ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Malamang yung tatlong yun sinabi ni Department of Foreign Affairs Secretary Manalo, mga tol. Imposible namang hindi, prangkahan nga, di ba? Yun ang dapat na ibigay niyang stand dito sa China. So sasabihin lang ni Manalo, ginagawa lang namin yun, lagi namin ginagawa pagre-resupply mission namin dito sa mga island namin kasi pasok yan sa 200 nautical miles ng China ay ng Pilipinas. Ang problema, yung bansa nyo, ginugulo kami, 'di ba? Hindi nyo ginagalang yung international law. O 'di ba, naging maayos naman daw ang pag-uusap nila, sabing ganoon. So ito naman ang sabi, mga kapatid, no? Tignan naman natin dito, isa pa ulit to sa UNTV. Department of Foreign Affairs Secretary Manalo, Chinese Foreign Minister, pinag-usapan ng PH-China relationship. Samantala, isinisi ni Wang sa isang pahayag ang kasalukuyang tensyon sa West Philippine Sea. Diba? Tayo pa ngayon ang may kasalanan. Tayo pa ngayon ang sinisisi. Diba? Prangkahan nga kasi mga tol, kahit naman sino, halimbawa, ikaw lumagay doon sa lumagay doon sa katayuan Department of Foreign Affairs Secretary, diba? Igigiit mo sasabihin mo doon sa kausap mo, yung counterpart mo doon sa China. Wala kaming nilalabag ditong batas, 'di ba? Walang nilalabag ang Pilipinas na batas. Ginagawa lang namin yung naaayon sa international law, naaayon sa UNCLOS, which is permado nyo rin. 'Di ba? Ganun lang dapat ang ganun lang dapat ang paglilinaw Pero tingnan nyo, tayo pa sinisisi, mga tol. Balikan natin ng onte. Samantala, isinisi ni Wang sa isang pahayag ang kasalukuyang tensyon sa West Philippine Sea.
sa pagbabago ng patakaran ng Pilipinas at sa hindi pagsunod nito sa umano'y pangako ng bansa. Hinimok pa ni Wang ang gobyerno ng Pilipinas na bigyan ng prioridad ang pagresolba sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. So ano ba yung sinasabi niyang pangako? Sino ba yung nangako? Yun ang mahirap mga tol kapag pabago-bago presidente natin di ba? Pwedeng maging kontra China, pwedeng maging best friend ng China. Siyempre kapag best friend ka ng China, lahat na lang ng pangako ibibigay mo, no? Na hindi ka naman sigurado kung mapapanindigan niya na susunod sa iyo kasi malay mo magkaiba kayo ng layunin at saka magkaiba kayo ng paniniwala, 'di ba? Like for example, mga tol, ito, panahon ni Digong, 'di ba? Wala tayong naririnig na kahit anong issue dito sa West Philippine Sea, mga tol. So, posible, no? Ito hindi ko sinasabing nangako si Duterte, pero posible na sa mga panahon na yan, 6 na taon, pinangakuan sila ni Duterte na mananatiling matahimik, gagawin lahat ng kung ano gusto nila, 'di ba? Hindi iuusad o hindi ipatutupad yung 2016 arbitral ruling kasi lumabas muna yung 2016 arbitral ruling bago siya naging presidente, 'di ba? Panahon ni Pinoy yun eh. So 2016 mga tol, nung umupo sa posisyon si FPRRD, mga tol. O sa posisyon na yan mga kapatid, o sa 6 na taon na yan, posibleng dyan, no, nagkaroon ng pangako. Hindi natin sinasabing nangako, posible lang na nagkaroon dyan ng mga pangako. Ngayon yun ang hinahanap ng China. Ba't di nyo tinutupad yung pangako nyo? Diba? Bakit ngayon nagkakaganyan kayo? Diba? Samantalang yung nakaraang 6 na taon na administrasyon, okay naman tayo. Diba? Posibleng sinasabi nila yan, mga tol. Diba? So, balikan natin. Prioridad ang pagresolba sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Nangyari ang nasabing dialogo matapos ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay... Okay. Yung sinabi kanina. Nangyari yung dialogo pagkatapos nung pagpupulong ni President Marcos at saka ni Xi Jinping. Ngayon, magkaiba kasi yung presidente. Kung dati yung presidente, mga tol, kaibigan nila, best friend nila, laging nandoon sa kanila, mga tol, 'di ba, wala tayong naririnig na mga hinaing ng mga Coast Guard na hindi natin alam, meron na pala sila talaga mga hinaing, no? Hindi natin na babalitaan yan. Sinasabi ni Senator Robin Padilla, 6 na taon, kinaya naman natin yan. Wala namang mga ganyan tensyon. 'Di ba? O nagpalit ng administrasyon, bumoka yung mga PCG ng mga Navy. O ano bang gagawin natin dito sa West Philippine Sea? Ang tagal na namin tinitiis to, 6 na taon na, Mr. President. Baka naman pwedeng umaksyon tayo rito sa ginagawa ng China. O ngayon, panahon ni PBBM, mga tol, ganito ang nangyayari, 'di ba? So hinahanap ngayon ng China yung dati. No, namimiss na nila yung dati. No? So ito tingnan na ito sa balita naman to sa GMA, mga tol. Ito yung nagbabala daw ang si Wang Yi, no, sa Pilipinas. Ito, maikling bahagi lang to sa balita sa GMA. Pero sa ulat ng state-owned news agency ng China na Xinhua, nagbabala raw si Wang sa Pilipinas. Kung magkamali daw ang Pilipinas sa pagtaya ng sitwasyon, magsarili o makipagsabwatan sa mga may masamang intensyon para manggulo. Dedepensahan daw ng China ang kanilang karapatan at mariinding tutugon. Hindi man direktahang sinabi, mga tol, no? Pero doon sa mga pahayag na yon, parang binalaan na nila tayo na kung sakali man, mga katol. Kasi ang tingin nila sa ibang mga bansa nagsisimula ng gulo US, Canada, Australia, o kung sino man yung mga bansang kaalyado natin na pinapapasok natin dito. Kung sakali man daw na magsarili tayo, 'di ba? At makipagsabwatan sa ibang mga bansa na gusto daw magsimula ng gulo. Yun ang turing nila sa ibang bansa, samantalang sila naman talaga yung nagsisimula ng gulo hindi naman yung ibang bansa 'di ba? So talaga daw tutugon daw sila. So sa madaling salita, mga katol, binalaan nila tayo na kung magkakamali kayo sa kilos nyo, magkakaroon talaga tayo ng gera. Parang ganon, mga tol, yung kanilang babala. Malinaw na ganon ang datingan nun. Daw ng China ang kanilang karapatan at mariinding tutugon. Tutugon. Sabi pa ni Wang, nasa isang sangandaan daw ang relasyon ng Pilipinas at China. Kaya dapat daw maingat na kumilos ang Pilipinas. Sa halip na kumilos sa anyay maling direksyon, dapat daw agad na bumalik sa tamang landas ang Pilipinas at gawing prioridad ang maayos na paghawak sa kasalukuyang maritime situation. Kung naaalala ninyo, nangyari daw itong pagpupulong na to after ng pag-uusap o pagpupulong ni President BBM
at saka ni Chinese President Xi Jinping. So medyo may katagalan na yun mga tol. Ngayon lang natin nalaman. Pero bago pa natin to malaman, alam na ni PBBM yan. Kaya pala nitong nakaraan, yung napanood nating balita, nag-iingat daw si PBBM sa pagtugon. Diba? Nag-iingat siya sa pagtugon, nag-iingat siya sa kanyang mga ginagawa, no, mga tol. Naalala ninyo, di ba? At hindi niya nga daw i-recall yung Chinese ambassador na nandirito sa Pilipinas kahit na sa kabila ng mga panawagan. So ito nalaman niya na to, no, bago pa maibalita sa ating lahat mga tol. Alam na nito kaya nag-iingat ngayon ang ating presidente dahil talaga naman nakaka-intimidate din yung mga pananalita ng bansang to mga tol. Kasi alam nyo ba sa top 3 no na pinakamalakas na bansa mga tol, pasok ang China. Sobrang lakas ng kanilang military, ng kanilang Air Force, ng kanilang Navy. Sobrang lakas niyon mga tol. Tapos Russia, tapos United States, no? So kahit na magkaroon tayo ng kakampi, magkaroon tayo ng tutugon at tutulong sa atin, hindi pa rin natin maiiwasan talaga na hindi magkaroon ng damage, which is yun ang iniiwasan din naman ng ating gobyerno. Hindi lang din naman para sa iilan na gusto magsimula ng gera, kundi para sa pangkalahatan na, no? Kasi talagang para sa kanya, no, nakikita niya syempre mas malawak ang paningin niya kaysa sa ating lahat. Nakikita niya na teka po, ang hindi kakayanin ng Pilipinas to kung papasok kami sa gulo. Hindi kakayanin ng Pilipinas to, no. Pero mga tol, ito maganda. Ito gusto ko kay PBBM mga tol. At least may ginagawa siya, 'di ba? At least pinapahayag niya sa mga Pilipino na hindi tayo susuko. No, hindi tayo papayag na ganyan-ganyan nila lang tayo, 'di ba? Hindi tayo natatakot. Doon nag-iisip lang tayo ng ibang paraan para makaiwas tayo sa matinding gulo, pero hindi ibig sabihin no na naduduwag tayo. Hindi ibig sabihin no na ipapamigay na lang natin 'yan. 'Yun ang gusto ko kay PBBM mga tol. No, tuloy natin 'to saglit. Ayon naman kay Manalo, naging prangkahan ang kanyang pakikipag-usap sa China. Nilinaw daw dito kung ano ang posisyon ng magkabilang panig tungkol sa ilang issue. Pareho naman daw nilang ipinunto ang kahalagahan ng pag-uusap para matugunan ang mga ito. Sabi naman ng DFA, mayroong Bilateral Consultation Mechanism o yung BCM, ang mekanismong binuo ng dalawang bansa para pag-usapan ang maritime issues. Sang-ayon din ang isang maritime law expert sa mapayapang pag-uusap. Pero malinaw raw dapat ang mga bagay-bagay bago mag-usap. When you do engage in diplomacy, when you do face them at the negotiating table, is there, number one, sincerity and confidence. No? Diyan tayo medyo tagilid sa China eh. Yung sinseridad nila mga tol eh. Hindi natin mapagkakatiwalaan eh, no? And second is their parity. Kumbaga patas ba? Yung dalawang partido, pag nag-uusap sila, parang tinatratong Pilipinas na hindi niya pantay. Parang dapat nasa ilalim lang niya. No? So, kailangan ganun yung aalalahanin natin na pag sinasabi ng China na tayo may kasalanan, ang kasalanan natin, pinaninindigan natin yung tama. Yun ang problema mga tol. No? Yun ang problema sa China. Ang tingin nila sa atin, under lang nila mga tol. Kaya yung mga ganyang pag-uusap, pabor na pabor sa kanila mga tol, yun ang sasabihin lagi nila. No? Inaasahan naman natin yun eh. Kapag magkakaroon ng pag-uusap para maayos, pabor lagi sa kanila mga tol. Pero sabi naman ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, naging prangka daw siya. Hindi natin alam mga tol kung ano yung mga sinabi niya. Pero dapat malinaw doon, no? Tulad ng sinabi rito ni Atty. Batong Bakal, no? Dapat naging malinaw ang lahat. Dapat naging patas, no? At saka dapat laging yung mararamdaman mo talaga dapat yung sinseridad. Yun ang problema lang natin no sa China, 'di ba? Yun ang problema natin sa China. Pero ito last, no, ito video naman ni PBBM. Yan, PBBM. Pilipinas hindi patitinag sa Chinese bullying. Sa West Philippine Sea, alyansa sa ibang bansa palalakasin. So, ayun na nga mga kapatid, no. Naalala nyo kanina nagbabala. Pero eto, palalakasin pa natin ang alyansa sa ibang bansa, which is kailangan din naman natin mga tol. Dahil, number one, hindi natin dapat panghawakan at hindi natin dapat pasyadong pagkatiwalaan kung ano man yung sasabihin nitong bansang to. Kasi nga, noon pa man, kiniklaim na nila yan at palagay ko hindi nila basta-basta bibitawan yan dahil sa isang pag-uusap lang na hindi rin naman natin narinig kung ano yun. Diba? Hindi natin alam kung ano talaga yung
totoong pinag-usapan nila na prangkahan ba talaga, 'di ba? Na nilinaw ba talaga nila yung posisyon ng bawat isa. Hindi natin na alam kung ano yung laman ng pag-uusap nila, mga tol. Pero eto ang ginagawa ni PBBM, tama 'to, no? Yung ganyan pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa na palalakasin pa. Eto lang ang problema, no? After ni PBBM maging presidente, yung susunod sa kanya, mga tol, ay naku po, hindi natin alam kung ano na mangyayari. Panoorin natin 'to saglit. Yes, Monica, patuloy na gigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa mga mahalagang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 88th anniversary ng AFP dito sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Dapat gayahin mo ama mo. Nagpahayag rin ng pagkabahala si Pangulong Marcos sa insidente ng harassment ng Chinese Coast Guard sa resupply mission sa Ayungin Shoal, kung saan nakasama si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Tiniyak naman nito na hindi niya papalagpasin ang nangyari at patuloy niyang igigiit ang karapatan ng bansa. We shall continue to assert our rights in accordance with the Philippine Constitution and international law. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes, but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. At least sapat na malaman natin, mga tol, na ang ating gobyerno ngayon, kasalukuyang gobyerno natin ngayon, ay walang balak na magpa-under lang, na makipag-best friend na lang basta-basta sa China, no? Sa kabila ng mga pambubuli daw ng China ay hindi aatras ang Pilipinas. Though hindi natin ipapakita yung mga pagpalag na minsan ay gusto talaga nating makita sa ating PCG, AFP, Navy. Gusto nating makitang pumalag sila, pero iba kasi ang nagiging diskarte ng ating gobyerno eh. Wala naman tayong magagawa, mga tol, kundi ipagkatiwala sa kanila yan dahil sila ay nasa posisyon, di ba? Hindi naman tayo. So kung ano yung ginagawa nila, suportahan na lang natin. Basta at tayo mga Pilipino, mga tol, dapat talagang manindigan tayo, pro-Filipino tayo. Huwag kayong magpapapaniwala doon sa mga sinasabi ng mga pro-China, mga tol. Huwag kayong magpapapaniwala sa mga sinasabi nun. Ng Pangulo na patuloy na susuportahan ang AFP sa mga programa nito at sa modernisasyon. Iniutos rin ng Commander-in-Chief ang patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa ibang mga bansa. Ayon naman sa AFP Chief of Staff, pinalakas na nila ang pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Sana nga, no? Sana nga talaga. Simultaneously, we have strengthened our territorial defense operations by heightening our presence in our key maritime domain and intensifying our maritime security operations as a response to the increasing challenges to our sovereignty and territorial integrity. Pinalakas. At umaasa tayo, mga tol, sa balitang yan. Umaasa tayo sa report na yan, no? Sana hindi yan yung tipong pagpapakita lang ng ano sa taong bayan. Pinalakas na namin, mga tol, no? Pinalakas na. Tapos ayan na naman, no, pag magkakaroon ng magbabalitaan natin, nagsisipasukan na naman yung mga Chinese maritime militia vessels, no? Tapos magpapakawala tayo ng rubber boat para paalisin daw sila. Mga ganun mga technique natin, eh, no? Tapos magkakasasagawa na naman tayo ng resupply mission. Tapos ayan na naman, re-report na naman. Hinabol ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas at binomba na naman ng water cannon. Diba? Pilipinas walang balak gumanti. O, asan doon yung pagpapalakas, di ba? Samantala, inanunsyo naman ng Pangulo ang kanyang pag-aproba sa increase para sa tinatanggap na monthly gratuity pay ng Medal of Valor awardees. Sa ngayon ay hinihintay pa natin yung detalye kung magkano yung idadagdag. Okay. Alright, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang napanood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba, pwede ka mag-share ng iyong opinion at ng iyong palagay sa mga kaganapan at mga pangyayari ngayon. Ito yung talagang hindi basta-basta. Ito, naniniwala tayo na ito hindi basta-basta matatapos ng sa usapan, mga tol. Kasi kung ang Pilipinas ay patuloy na maninindigan at gayon din naman itong China at walang ibang mangingelam, tatagal talaga ng tatagal yan. Siguro may mga apo na tayo sa tuhod, mga tol, wala pa rin yan, no? Yung international law, wala, ano lang yun, batas hangin lang yun, wala namang umaano dun, Tayo lang at ibang mga bansa ang kumikilala doon, pero China,
wala naman silang natatanggap na parusa, wala talaga mangyayari mga kapatid, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.